pero ang gustong-gusto kong i-share sa inyo itong planner niya, which is very for me is isa sa mga pinakamagandang features ni Meta Business Suite. So Stop scrolling and start learning. This is Dar, and today, may ituturo na naman ako sa inyo. So let's start. hi everyone, since I promised, 'di ba, after nung aking Facebook page, second is, paano magbigay ng access sa ating Facebook page. Ang third ko naman na ituturo sa inyo tungkol sa ating Facebook page ay ang, gamit ng, Meta Business Suite. So, kung halimbawa dito ka sa ating Google Play Store, search mo lang Business Suite, ayan. Kung makikita niyo, ayan siya, ito yung Meta Business Suite. Akin kasi nakalagay na lang siya update dahil, na-install ko na siya. Pero 'pag wala pa sa inyo, click niyo lang po, download or install ba 'yan, basta yung dito sa blue. Yung akin naman is kailangan lang i-update, so i-update ko lang siya. Ayan, update ko lang muna, ayan. So gano'n din sa inyo 'pag nag-download niyo diyan, siyempre iikot pa 'yan muna. And for sure alam niyo naman lahat paano mag-download. So hihintayin ko lang na mag-okey na yung kaniyang ano, yung kaniyang pag-update sa aking app bago ko siya bubuksan. So ayan, 100% na, wait lang natin. And, dahil may ingay ang aking background na may nagsisisigaw sa ewan ko, so never mind lang muna, okey. Dahil kailangan ko talagang mag-record ng aking tutorial. So next is open lang natin, ayan, ayan. So ayan, 'yan na siya. Automatic na pupunta ako diyan dahil nga naka-open na ito sa aking na ano na setup ko na 'to. So kung halimbawa, hindi niyo pa na-install diyan sa hindi niyo pa na ano diyan, sundan niyo lang yung ano diyan paano login dito. At saka kung halimbawa maglo-login ka na, kung ano yung mga Facebook page mo, 'yan na siya, mag-a-appear na 'yan siya diyan. So kung anong Facebook page ang gusto mong buksan, yun na lang, yun na yun siya at saka i-open niyo na lang. So unang-una i-explore natin, ayan na siya. So makikita niyo sa ating business suite, Meta Business Suite, ayan na siya. So sa home, ayan yung makikita niyo, pwede kayong mag-create ng post, real story, advertise, and media. Kung punta kayo sa content, ayan makikita niyo lahat ng mga na-post niyo. Ayan, real stories, mentions and tags, and photos. Ayan, makikita niyo yung ganyan. Tas dito naman sa plus sign button, ayan makikita niyo na din, pwede kayong post, reel, media story, ad, and live. Okay. And then next sa inbox natin, ayan malalaman natin diyan kung meron nag-message sa atin at saka meron din sa comments, okay. So pinaka-ano ko ngayon sa inyo is yung kaniyang sa tools niya at yung so malalaman niyo naman 'yan, eh, may notifications, ads, planner. So hindi ko na masyadong i-discuss yung nandiyan sa tools, pero ang gustong-gusto kong i-share sa inyo itong planner niya, which is very for me is isa sa mga pinakamagandang features ni Meta Business Suite. So ayan diyan siya, punta tayo sa planner, ayan. 'Pag makikita niyo, ayan meron siyang calendar and puwede na kayo diyan mag-advance, maglagay ng inyong mga posts. Halimbawa at saka kahit man 'di ba, tapos na siya, andiyan pa rin siya. Ibig sabihin makikita niyo lahat ng post diyan kung anong araw at saka kung anong oras. Katulad nitong sa akin, kanina nag-schedule na ako ng post. Ito yung isa sa pinakamagandang feature ni Meta Business Suite. Puwede kayong mag-schedule na ng advance na post. Ayan, halimbawa 26 ngayon, meron akong isang post na ilalabas. Sa 27 puwede diyan kung meron na akong gagawin. So, hindi ko na kailangan maghintay kung anong oras ako magpo-post. So, ang gagawin ko na lang is mag-tap to create ako diyan. Kahit mag-advance na ako, lagay diyan ng 5 post ko tapos lalagay ko na kung anong araw at saka anong oras yung lalabas. So, halimbawa kasi meron sa isang araw, isa lang din kasi na-try ko. Hindi siya nagwo-work na maraming post sa isang araw. Ang akin nade-delete kasi siya nun. So,
Sa pagkakaalam ko is parang isang post lang yata sa isang araw yung magagawa mo dito sa ating planner. So, kung makikita mo meron ako diyan, ayan sa 26 tingnan natin, silipin natin, okey. I-edit post lang natin. Tingin ko, ayan makikita niyo. Ayan, yan siya. Tapos i-back lang natin 'to. Gagawa na lang tayo ng bagong posts. Ah, ayan tapos, halimbawa gusto natin 'no mag-schedule kahit man sa ating, Facebook po Facebook account meron talaga na din dun bago mo i-post yung inyong, reels or videos or puwede na kayong mag-schedule. Yan yung ano niya, yun yung pinakamagandang feature niya. So, sa akin i-sho-show ko lang sa inyo paano nga ba mag-create. Tap to create lang tayo. Halimbawa sa 27 bukas, mag-tap to create lang ako, ayan. Tapos, kasi ngayon 26 eh, so kung depende kung anong araw ko 'to mai-post. But ito tap to create, ayan, tap to create tayo. Halimbawa gusto natin maglagay lang ng post lang yung akin kasi para, ano lang makikita niyo lang paano siya sine-set. So, hi and welcome, yan lang rin sasabihin ko halimbawa, to my page. Ano lang 'to siya, sample lang siya kasi kung ano ko lang sa inyo kung paano gumagana ang Facebook page. So, puwede tayong mag-add ng photo or video pero yung sa'kin post lang talaga siya. So, ayan next natin, ayan. And makikita mo puwede mo siya i-publish publish na kaagad, ipo-post mo na kaagad. Puwede siya ma-save as draft, puwede din, ayan halimbawa 'di ba tinuruan ko kayo paano nga ba mag-ano i-share natin yung ating ipa-manage yung ating Facebook page. So, gumagana siya halimbawa meron ka diyan, tapos gusto mong ipa-manage doon sa i-save as draft mo lang para yung, nagma-manage puwede din niyang ma-check muna. So, bago mo i-finalize. So, akin gusto ko na lang schedule siya. Ito yung pinakamagandang feature niya, schedule. Tapos for tomorrow yung nakalagay diyan 'di ba, papalitan ko lang halimbawa gusto ko ng schedule for, um, halimbawa ngayon 27 naman yun, 27. So, ayan click ko lang tapos gusto ko gusto ko siya i-post ng around 12 noon. So, 12:05 halimbawa ganyan, 12 noon. So, okey ko lang. Tapos 'pag i-click mo yan siya, schedule, ayan, yan. Ibig sabihin magpo-post siya bukas, bukas is, 26, February 26, magpo-post siya ng 12:05 PM. Ibig sabihin, noon yan siya, 12:05. Tapos, schedule ko lang, ayan. Oh, 'di ba andiyan na siya. So, balik tayo do'n sa tools natin, planner. Ayan kung makikita mo 'di ba? Meron akong scheduled post for 26, meron din akong scheduled post for 27. So 'yan siya, magandang feature na siya na yung parang kumbaga hindi mo na kailangan na gumising ng ganitong oras para mag-post ganyan. So, kahit tulog ka pa o kahit may ginagawa ka basta meron ka ng naka-ready diyan na na ano, naka-ready diyan na pang-post. So, puwedeng-puwede na. Ibig sabihin napakagandang feature niya. So, 'yun kung halimbawa busy-busy ka din yun nga, puwede ka na mag-advance gumawa ng inyong mga pang-post, mga reels, mga videos para, may naka-ready na kayo diyan. Puwede mo na i-plan ahead kung ano yung mga gusto mong gawin. So, ayun lang and thank you so much for watching and let me know if you have any questions. Thank you so much. And that's it for today's tutorial. Thank you for watching. At kung may natutunan ka, huwag mong kalimutan mag-like at mag-follow para sa mas marami pang tech tutorials. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you sa next video.